Dalawang salita lamang ang nakasulat sa itaas ng papel, pero sapat na yon para gumuho ang buong mundo ni Ara. Huling babala. Final warning. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang sulat mula sa may-ari ng maliit na bahay na inuupahan niya sa Tagaytay. Ang mga letra sa ibaba nito ay tila sumasayaw sa paningin niya, nanunuya. 3 buwan na siyang hindi nakakabayad ng renta. Binibigyan na lang siya ng 1 linggo para lisanin ang lugar. 1 linggo. Saan sila pupunta? Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. 1 butil ng luha ang pumatak sa papel na hawak niya at mabilis niya itong pinunasan. Hindi. Hindi siya pwedeng umiyak. Kailangan niyang maging matatag. Para sa kanya. Para sa anak niya. Mama, look. I'm an airplane. Napalingon siya sa pinakamahalagang tao sa buhay niya. Si Leo, ang kanyang 5 taong gulang na anghel. Nakadipa ang 2 maliit na braso nito habang tumatakbo paikot-ikot sa kanilang munting sala, lumilikha ng tunog ng eroplano. Ang tawa nito ay musika sa kanyang pandinig, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas sa araw-araw. Ngumiti si Ara, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Wow, ang galing naman ng airplane ko. Be careful, baka bumangga ka. Niyom, sagot ni Leo bago ito tumakbo papalapit sa kanya at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. Mama, I'm hungry na po. Hinaplos ni Ara ang buhok ng anak. Ang buhok nitong medyo kulot at makapal, ang mga mata nitong bilugan at nangungusap, ang ngiti nitong kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na araw, lahat iyon ay nagpapaalala sa kanya ng isang nakaraang pilit na niyang tinatalikuran. 5 taon. 5 taon na siyang mag-isang itinataguyod si Leo. 5 taon ng pagtitiis, ng pagtitipid, ng pagtatrabaho bilang freelance graphic designer sa gabi para lang may makain sila sa umaga. At sa 5 taong iyon, wala ni isang araw na hindi siya nagpasalamat para sa biyayang ito. Ngunit ngayon, ang biyayang iyon ay nasa panganib dahil sa kapalpakan niya. Tumingin siya sa kanilang ref, wala na. Ilang itlog at 1 dakot ng bigas na lang ang laman. Ang pera sa pitaka niya ay sapat na lang para sa pamasahe. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Isang desperadong ideya. Baby, sabi niya kay Leo, hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Gusto mo bang sumama kay mama sa market? Bibili tayo ng ingredients, gagawa tayo ng masarap na pichi-pichi. Tapos, ibebenta natin para may pambili tayo ng Jollibee. Nagningning ang mga mata ni Leo. Jollibee? Yes, mama. Yes. Kahit paano, gumaan ang dibdib ni Ara. Gagawin niya ang lahat. Kahit maglako pa siya sa kalsada, gagawin niya para kay Leo. Ang palengke ng Tagaytay ay isang magulo at maingay na lugar. Ang sigawan ng mga tinder, ang amoy ng sariwang isda at mga gulay, ang dagsaan ng mga tao, lahat ay nakakadagdag sa pagkalito. Mahigpit ang hawak ni Ara sa kamay ni Leo, takot na baka ito mawala sa kanyang paningin kahit 1 segundo lang. Mama, bili tayo nun, turo ni Leo sa isang stall ng mga laruan. Next time na lang, anak. Kailangan muna natin bilhin yung para sa pichi-pichi, okay, mahinahon niyang sabi. Humanap siya ng isang pwesto ng mga gulay na mukhang mura. Habang namimili siya ng kamoteng kahoy at nyog, nanatiling mahigpit ang hawak niya sa anak. Kumuha siya ng bayong at isa-isang inilagay ang mga pinamili. Nang oras na para magbayad, kinailangan niyang bitawan ang kamay ni Leo para kunin ang kanyang pitaka. 1 segundo lang. Ganoon lang kabilis. Kinuha niya ang pera, iniabot sa tindera. Ito po, Ale. Habang sinusuklian siya, lumingon siya sa kanyang tabi. Wala na si Leo. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Ara. Para bang ang lahat ng ingay sa paligid ay biglang nawala at napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Lumigalinga siya sa paligid, ang mga mata niya ay nag-umpisa ng manlabo. Leo, mahina niyang tawag. Walang sagot. Leo, mas malakas niyang sigaw. Nagsimula nang magtinginan ang mga tao. Binitawan niya ang bayong na puno ng pinamili. Kumalat ang mga kamoteng kahoy sa sahig. Wala na siyang pakialam. Ay! Anak! Nagsimula siyang tumakbo, sinusuong ang siksikan ng mga tao. Ang bawat batang lalaki na nakikita niya ay nagpapatigil sa kanyang paghinga, ngunit wala sa kanila ang kanyang anak. Ang panik ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib, sinasakal siya.
Paano kung may kumuha sa kanya? Paano kung nasagasaan siya? Ang mga paano kung ni ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang isipan. Tulungan niyo po ako. Nawawala ang anak ko, sigaw niya sa isang guard, nanginginig ang boses. 5 taon po, naka-blue na shirt at shorts. Ang sumunod na mga minuto ay isang malabong panaginip. Ang pag-anunsyo sa speaker, ang pagtatanong sa bawat stall, ang mga mukhang puno ng awa. Bawat segundo ay parang isang walang hanggang pagdurusa. Napaupo na lang siya sa isang tabi, yakap-yakap ang sarili, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Kasalanan niya ito. Kasalanan niya ang lahat. Maya-maya, may isang babaeng lumapit sa kanya. Mrs., ikaw ba ang nanay ng batang nawawala? Mabilis siyang napatayo. Opo. Opo. Nakita niyo po ba siya? May isang ginang na nakakita sa kanya kanina, umiiyak malapit sa may paradahan. Dinala niya sa opisina ng security. Halika, samahan kita. Isang bagong pag-asa ang sumilay sa puso ni Ara. Tumakbo siya, kasunod ang babae, patungo sa maliit na opisina sa dulo ng palengke. Nakita niya ang isang maliit na umpukan ng tao sa labas. Sumiksik siya. At doon, nakita niya si Leo. Ligtas. Nakahinga siya ng maluwag at kasabay niyon ang muling pagbuhos ng kanyang mga luha. Nakaupo si Leo sa kandungan ng isang babaeng nasa mga 50 anyos, may maamo at mabait na mukha. Pinapainom nito si Leo ng juice habang marahang hinahaplos ang likod. Leo! Anak, sigaw ni Ara. Napalingon si Leo. Mama! Tumakbo ito papalapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Salamat sa Diyos, in. Paulit-ulit na bulong ni Ara habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ng anak. Niyakap niya ito ng sobrang higpit, na para bang hindi na niya ito pakakawalan pa. Nang kumalma siya, tumingin siya sa babaeng tumulong sa kanila. Maraming salamat po, ma'am. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung... Walang anuman, iha, sabi ng babae, isang matamis na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Elena na lang ang itawag mo sa akin. Nag-aalala rin ako. May apo rin kasi akong halos kasing edad niya. Ara po. Salamat po talaga, Tita Elena. Teka, may tumawag na rin kasi sa anak ko. Papunta na siya rito para sunduin ako. Baka matulungan niya kayong maihatid, alok ni Elena. Bago pa man makatanggi si Ara, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang boses na sa loob ng 5 taon ay sinubukan niyang kalimutan, ngunit sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ma? Okay lang po kayo? Napahinto sa pagtibok ang puso ni Ara. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, hindi magawang lumingon. Hindi. Hindi pwedeng siya. Sa lahat ng tao sa mundo, bakit siya pa? Migs, anak. Mabutit dumating ka na, masayang bati ni Tita Elena. Eto, tulungan mo kami. Kawawa itong si Ara, nawala kasi ang anak niya, buti na lang at nakita ko. Dahan-dahan, parang sa isang slow motion na pelikula, lumingon si Ara. At doon, nakatayo siya. Si Miguel de Leon. Hindi na siya ang binatang estudyanteng nakilala niya. Wala na ang buhok na bahagyang magulo at ang mga damit na simple lang. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking mukhang seryoso, nakasuot ng mamahaling polo shirt at slacks. May otoridad sa kanyang tindig, isang kumpiyansang hindi pa niya nakikita noon. Nagbago na siya. Pero ang mga matang iyon, ang mga matang minsan nang nangako sa kanya ng panghabang buhay, ay parehong-pareho pa rin. Unang napunta ang tingin ni Miguel sa kanyang ina. Okay lang po kayo, ma? Sabi niyo may emergency. Anak, eto nga. Ang batang ito, sabi ni Tita Elena, at itinuro si Leo na nakakapit pa rin ng mahigpit kay Ara. Doon napunta ang tingin ni Miguel kay Leo. At sa sandaling iyon, nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ng lalaki. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagtataka, at pagkatapos ay isang malalim na pagkalito. Tinitigan ni Miguel ang mukha ni Leo mula sa mga mata, sa ilong, hanggang sa hugis ng panga nito. Para siyang nakakita ng multo. Para siyang nakatingin sa salamin na nagpapakita ng isang imahe mula sa malayong nakaraan. Isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ni Ara. Ito na. Ito na ang kinatatakutan niya sa loob ng 5 taon. Hinila niya si Leo palapit sa kanya, isang kilos na puno ng proteksyon, na para bang kaya niyang itago ang anak sa mga matang mapanuri ni Miguel. At sa wakas, iniangat ni Miguel ang kanyang paningin.
Nagtama ang kanilang mga mata. Para kay Ara, huminto ang oras. Ang ingay ng palengke ay naglaho. Ang nakikita lang niya ay ang pagkagulat sa mukha ni Miguel. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, at narinig niya ang pangalan niya na binigkas na parang isang hininga, isang tanong na puno ng 5 taong pananahimik. Ara. Hindi makapagsalita si Ara. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Ang lahat ng sakit, ng galit, ng mga gabing iniyakan niya ang kanyang pag-iisa, lahat ay bumalik sa isang bugso. Migs! Magkakilala kayo? Tanong ni Tita Elena, walang kamalay-malay sa bigat ng katanungan niya. Hindi inalis ni Miguel ang tingin niya kay Ara, ngunit ang mga mata niya ay pabalik-balik kay Ara at sa batang hawak nito. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, at ang katotohanang nabubuo ay isang bagay na nakakatakot at hindi ka panipaniwala. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa, isang maliit na boses ang bumasag dito. Si Leo, na kanina patahimik na nagmamasid sa tensyon ng mga matatanda, ay bumitaw sa pagkakayakap sa kanyang ina. Itinaas niya ang kanyang maliit na braso, itinuro ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan na may gulat sa mukha at nagsalita ng isang salita. Isang salita na narinig lang niya sa mga kwento ng kanyang ina, isang salita na nakita lang niya sa isang kupas na litratong itinago nito. Isang salita na gugunaw sa mundo nilang lahat. Papa. Papa. Ang isang salitang iyon, mula sa bibig ng isang batang hindi niya kilala, ay parang isang malakas na kulob na yumanig sa buong pagkatao ni Miguel. Huminto ang lahat. Ang ingay ng palengke, ang boses ng kanyang ina, ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, lahat ay sandaling nanahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na alingawngaw ng salitang iyon sa kanyang isipan. Papa. Nakatitig lang siya sa bata. Isang perpektong maliit na kopya. Ang mga mata niya, ang ilong niya, ang paraan ng pagkakatayo nito. Paano? Paano nangyari ito? Ang mga mata niya ay mabilis na bumalik kay Ara. Nakita niya ang takot sa mukha nito, ang desperasyon. Ang paraan ng pagyakap nito sa bata ay hindi lang basta pagprotekta, iyon ay pagtatago. At sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. 5 taon. 5 taon na siyang ginugulo ng isang tanong, bakit siya biglang iniwan ni Ara? Bakit ito naglaho na parang bulan ng walang paalam? Ngayon, ang sagot ay nakatayo sa kanyang harapan, naka-blue nut shirt at tinatawag siyang Papa. Migs! Ara! Anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Tita Elena. Ang boses nito ang pumutol sa mahikang bumabalot sa kanila. Doon lang kumilos si Miguel. Kailangan niyang makaalis dito. Kailangan nilang makaalis dito. Hindi ito ang lugar para sa ganitong usapan. Ma, sa sasakyan na lang po tayo mag-usap. Ihahatid na namin sila. Ang boses niya ay kalmado, isang otoridad na sanay niyang gamitin sa boardroom, ngunit sa loob niya ay isang naggangalit na bagyo. Walang nagawa si Ara kundi sumunod. Walang imik, binuhat niya si Leo. Ang bawat kilos niya ay mabagal at mabigat, na para bang pasan niya ang buong mundo. Habang naglalakad sila papunta sa parking lot, ramdam ni Miguel ang tingin ng mga tao. Ang tingin ng kanyang ina na puno ng pagtataka. Pero ang pinakamasakit ay ang katahimikan mula kay Ara. Isang pader na yelo ang biglang itinayo nito sa pagitan nilang dalawa. Sa loob ng sasakyan, mas lalong naging mabigat ang hangin. Si Tita Elena ang nasa front seat. Si Ara at Leo naman ay nasa likod. Si Leo, pagod na sa lahat ng nangyari, ay mabilis na nakatulog sa kandungan ng ina. Mula sa rearview mirror, lihim na tinitingnan ni Miguel ang bata. Ang mga matang iyon na nakapikit, ang mahahabang pilik mata. Ang ilong kahit ang paraan ng pagkunot ng noo nito habang natutulog. Akin. Lahat iyon ay galing sa akin. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa puso niya. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, may anak pala siya. Isang anak na hindi niya nasilayan ng isinilang, hindi niya nakitang gumapang, hindi niya narinig ang unang salita. Habang siya ay abala sa pagpapalago ng kumpanya ng kanilang pamilya, habang sinusubukan niyang kalimutan ang sakit ng pag-iwan sa kanya ni Ara, si Ara pala ay nag-iisang pinalalaki ang anak nila. Bakit hindi niya sinabi? Iyon ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Natakot ba siya? O nagalit? Dahil ba sa huli nilang pag-uusap? Naalala niya ang araw na iyon. Ang ultimatum ng kanyang ama. Iwanan si Ara o mawalan ng mana.
Ang plano niya noon ay pansamantalang sumunod, palakasin ang kanyang posisyon, at babalikan si Ara kapag kayanan niya itong ipaglaban. Pero hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. Bigla na lang itong nawala. Nakarating sila sa isang maliit na apartment na halatang luma na. Ang pintura ay natutuklap na sa ilang bahagi. Dito na ba sila nakatira? Ang puso ni Miguel ay lalong nanikip. Salamat sa paghatid, malamig na sabi ni Ara habang maingat na ginigising si Leo. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Bumaba si Miguel ng sasakyan. Ara, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot nito, iwas ang tingin. Meron, jeep ni Miguel. 5 taon, Ara. 5 taon. Karapatan kong malaman. Sa wakas, tumingin ito sa kanya. At sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng sakit na tiniis nito. Karapatan? Nasaan ang karapatan mo noong pinili mo ang pera ng pamilya mo kaysa sa akin? Natigilan si Miguel. Ganoon pala ang tingin niya sa nangyari. Ganoon pala kasakit ang naging dating sa kanya. Hindi ganoon yon, Ara. May mga bagay kang hindi naiintindihan. Wala na akong gustong intindihin, putol nito. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang anak ko. Kinuha ni Miguel ang kanyang wallet. Kumuha siya ng isang makapal na bungkos ng pera at inabot ito kay Ara. Para sa inyo. Para sa mga nagastos mo. Para kay Leo. Tinitigan lang ni Ara ang pera. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin sa mukha ni Miguel at isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi namin kailangan ng tulong mo, sabi niya, bawat salita ay parang patalim. 5 taon naming kinayang mabuhay nang wala ka. Kakayanin pa rin namin ngayon. Isinara niya ang pinto ng malakas. Naiwan si Miguel na nakatayo roon, hawak ang pera, pakiramdam niya ay siya ang pinakamalaking tanga sa buong mundo. Pagbalik niya sa sasakyan, tahimik lang ang kanyang ina. Hinintay nitong makalayo sila ng kaunti bago ito nagsalita. Anak siya ni Ara, sabi ni Tita Elena. Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Tumango lang si Miguel, nakatutok ang tingin sa daan. At anak mo siya. Muli, tumango si Miguel. Ang bigat sa dibdib niya ay halos hindi na niya makayanan. Hinawakan ni Tita Elena ang kanyang braso. Ang hawak nito ay mahinahon at puno ng pag-unawa. Hindi mo na mababago ang nakaraan, anak. Pero ang ngayon at ang bukas, nasa mga kamay mo. Gawin mo ang tama. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Miguel hanggang sa pag-uwi niya sa kanyang malaking bahay sa Makati. Ang bahay na iyon ay tila napakalamig at napakatahimik ngayon. Pumasok siya sa kanyang study at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang isang lumang photo album. Sa huling pahina may isang litrato. Isang litrato nilang dalawa ni Ara sa Tagaytay, nakangiti, masaya, walang kamalay-malay sa mga problemang darating. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, napabuntong hininga siya. Si Isabel. Ang kanyang fiancé. Hi, hon. How are you? Masiglang bati nito sa kabilang linya. I was just checking the final guest list for the wedding. We need to decide soon. And about the venue in Bali. Parang boses mula sa ibang mundo ang naririnig ni Miguel. Bali. Wedding. Guest list. Lahat ng iyon ay tila nawala ng kulay, nawala ng importansya. Ang isip niya ay nasa maliit na apartment sa Tagaytay. Nasa isang batang may mga mata niya. Nasa isang babaeng minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Migs. Are you there? Tanong ni Isabel. Yeye, I'm here, sagot niya, ang boses ay wala sa sarili. Sorry, Belle. Something came up. Pwede bang mamaya na lang natin to pag-usapan? Oh. Okay. Is everything alright? May bahid ng pag-aalala sa boses nito. Okay lang. I just need to fix something, sabi niya bago ibaba ang tawag. Tinitigan niya muli ang litrato sa kanyang kamay. Ang ngiti ni Ara. Ang saya sa kanilang mga mata. Ang lahat ng nawala sa kanya. Pero ngayon ay may dahilan para bawiin ang lahat. Hindi na lang para sa kanya o para kay Ara. Ngayon, may isang Leo na. Isang bagong determinasyon ang pumuno sa pagkatao ni Miguel. Isang determinasyong hindi niya naramdaman 5 taon na ang nakalipas. Hinaplos niya ang mukha ni Ara sa litrato.
Hindi ko nahahayaang mawala ka ulit sa akin, Ara, bulong niya sa hangin, sa kanyang sarili. Lalo na ngayon na mayroon tayong Leo. Lumipas ang 2 araw na parang isang mahabang bangungot para kay Ara. Ang biglaang pagbabalik ni Miguel sa buhay niya ay parang isang bagyong sumira sa munting mundong binuo niya para sa kanilang dalawa ni Leo. Bawat gabi, gigising siya mula sa isang panaginip, ang mukha ni Miguel na puno ng pagkagulat, ang boses ni Leo na tinatawag itong Papa, at mararamdaman niya ulit ang paninikip ng kanyang dibdib. Pero mas may malaki siyang problema. Ang huling babala. 5 araw na lang ang natitira. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho online, tumawag sa mga kakilala, pero walang nangyari. Ang bawat pagtanggi ay parang isa na namang sampal sa kanyang pagkatao. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ni Leo ng lugaw na halos wala ng sahog, may kumatok sa kanilang pinto. Nang buksan niya ito, ang may-ari ng bahay, si Aling Puring, ang bumungad sa kanya. Isang babaeng karaniwang masungit pero ngayon ay may kakaibang ngiti sa labi. Ara, iha, sabi nito, nandito lang ako para sabihin na okay na pala. Bayad na ang renta mo. Hindi lang 3 buwan kundi 1 taon. Natigilan si Ara. Paano po nangyari yon? Wala po akong perang. May isang poging Ginoo na pumunta rito kahapon. Siya na raw ang bahala sa lahat. Miguel daw ang pangalan, sabi ni Aling Puring at may kindat pa. Boyfriend mo? Ang swerte mo naman. Pagkasara niya ng pinto, isang nag-aalab na galit ang naramdaman ni Ara. Sumunod ang hiya. Anong karapatan niyang pakialaman ang buhay nila? Anong tingin niya sa kanya? Isang babaeng hindi kayang buhayin ang sariling anak. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Gusto niyang sugurin si Miguel at isampal sa mukha nito ang perang ipinagyayabang nito. Pero sa ilalim ng galit na iyon, may isang maliit na tinig. Isang tinig na ayaw niyang aminin. Ang tinig ng pasasalamat. Hindi na sila mapapalayas. May bubong pa rin si Leo. At sa pag-isip niyon, ang galit niya ay unti-unting napalitan ng isang mapait na pagtanggap. Kinabukasan, habang nagdidilig siya ng halaman sa labas, isang itim na RCU ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba si Miguel, hindi nakapang-opisina, kundi nakasimpleng shirt at maong lang. May dala siyang bola ng basketball. Anong ginagawa mo rito? Mataray na tanong ni Ara. Hindi siya pinansin ni Miguel. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Leo na lumabas mula sa likod niya. Hi, champ, sabi ni Miguel, isang ngiting alanganin ang nasa kanyang labi. Gusto mong maglaro? Nagningning ang mga mata ni Leo. Basketball. Mama, please. Hindi makatanggi si Ara sa anak. Mula sa bintana, pinanood niya sila. Pinanood niya kung paanong tinuruan ni Miguel si Leo kung paano magdreble, kung paanong binuhat nito ang bata para ma-shoot ang bola sa isang imaginary ring. Narinig niya ang malakas na tawa ni Leo, isang tawang dalisay at puno ng kaligayahan. Narinig niya ang tawa ni Miguel, isang tawang pamilyar na pamilyar, isang tawang minsan na ring nagpatibok ng puso niya. Nakita niya ang lalaking minahal niya noon. Ang lalaking simple lang na mas gustong maglaro sa kalsada kaysa pumasok sa mga meeting. At ngayon, nakikita niya ito bilang isang ama. Ang ama ng kanyang anak. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib, isang kilig na pilit niyang iwinaksi. Hindi. Hindi siya pwedeng bumigay. Ito ay isang palabas lamang. Isang paraan para makuha ang loob niya, para makuha ang loob ng bata, at pagkatapos ay ano? Iiwan din sila. Hindi na siya magpapaloko ulit. Kinagabihan, muli silang dinalaw. Pero hindi si Miguel. Si Tita Elena. May dala itong isang malaking bayong na puno ng groceries. Para sa inyo, iha, sabi nito, ang ngiti ay kasing init ng sa isang tunay na ina. Nagluto rin ako ng paborito ni Migs dati, sinigang. Baka magustuhan din ng apo ko. Walang nagawa si Ara kundi tanggapin ito. Hindi niya kayang tanggihan ang isang taong may busilak na puso. Habang kumakain sila, ikinuwento ni Tita Elena ang mga bagay-bagay. Hindi niya direktang binanggit ang nakaraan, pero sa mga kwento niya tungkol kay Miguel, ipinapahiwatig niya ang isang bagay. Alam mo, Ara, sabi ni Tita Elena habang hinuhugasan nila ang mga plato, mula noong araw na yon sa palengke, hindi na ako tinigilan ng anak ko sa kakatanong. Paano ka raw nabuhay? Nahirapan ka ba? Masaya ba si Leo? Araw-araw, gabi-gabi.
Ang totoo niyan, sa loob ng 5 taon, hindi talaga siya naging masaya. Palagi siyang malungkot. Palaging may kulang sa kanya. Ngayon, alam ko na kung ano. Tumingin si Tita Elena sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pakiusap. Alam kong nasaktan ka niya. Pero lahat ng tao nagkakamali. Ang mahalaga, kung paano sila bumabangon para itama ang pagkakamaling iyon. Hindi nakaimik si Ara. Ang mga salita ni Tita Elena ay tumagos sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang mga sumunod na araw ay naging isang routine. Darating si Miguel tuwing hapon pagkatapos ng kanyang trabaho sa Makati. Minsan, may dala siyang laruan. Minsan, pagkain. Pero madalas, ang dala lang niya ay ang kanyang sarili, handang makipaglaro kay Leo hanggang mapagod ito. At si Ara, mula sa pagiging masungit at mailap, ay unti-unting lumambot. Hindi na niya ito tinatarayan. Minsan, nahuhuli niya ang sarili niyang nakikipagkwentuhan dito tungkol sa mga kalokohan ni Leo sa eskwela. Nahuhuli niya ang sariling nakangiti kapag nagkakatitigan sila. Nagsisimula siyang masanay. Nagsisimula siyang umasa. Isang gabi, umulan ng malakas. Hindi na nakauwi si Miguel. Dito ka na lang muna magpalipas ng gabi, Hijo, sabi ni Ara, hindi makatingin ng diretsyo. Delikado na sa daan. Nagluto siya ng hapunan. Habang kumakain sila, ang munting pamilya nila sa maliit na lamesa, pakiramdam ni Ara ay tama ang lahat. Si Leo ay masayang nagkukwento sa gitna nilang dalawa. Ang tunog ng ulan sa labas at ang init ng pagkain ay nagdulot ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ito. Ganito dapat ang pamilya. Pagkatapos maghapunan, nakatulog na si Leo sa sofa. Binuhat ito ni Miguel at dinala sa kwarto. Sumunod si Ara. Inayos niya ang kumot ng anak. Paglingon niya, nakatayo si Miguel sa may pintuan, pinapanood sila. He looks so peaceful, mahinang sabi ni Miguel. Palagi naman, sagot ni Ara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Naglakad si Miguel palapit sa kanya. Ang espasyo sa pagitan nila ay unti-unting lumiit. Ara. I'm sorry. Ang dalawang salitang iyon ay puno ng bigat, puno ng pagsisisi. Alam kong huli na. Alam kong hindi sapat. Pero gusto kong malaman mo, araw-araw sa loob ng 5 taon, pinagsisihan ko ang nangyari. Kung mababalik ko lang ang oras ni. Pero hindi na natin maibabalik, putol ni Ara, ang boses ay nanginginig. Alam ko, sabi ni Miguel. Pero ang ngayon, Ara, hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong maging ama kay Leo. Hayaan mo akong maging parte ulit ng buhay niyo. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Ang init ng kanyang palad ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel at nakita niya roon ang senseridad. Nakita niya roon ang pagmamahal na akala niya ay matagal nang namatay. Ang puso niya na matagal nang sarado ay unti-unting bumubukas. Dahan-dahan, itinaas ni Miguel ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Ara. Ang mundo nila ay tila naging silang dalawa na lang. Papalapit ng papalapit ang kanyang mukha. Hahalikan na sana siya ni Miguel. Nang biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Nagkatinginan sila, nagulat. Sino naman ang pupunta sa kanila ng ganoong oras ng gabi, sa gitna ng malakas na ulan? Nagmamadaling lumabas si Ara ng kwarto para buksan ang pinto. Baka si Aling Puring lang. Baka may emergency. Pagbukas niya ng pinto, isang babae ang bumungad sa kanya. Maganda. Matangkad. Nakasuot ng eleganteng trench coat na halatang mamahalin. Kahit nabasa ng ulan, hindi nabawasan ang kanyang kariktan. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagsusuri. Kasunod nito, lumabas si Miguel mula sa kwarto. Sino yan? Natigilan siya nang makita kung sino ang nasa pinto. Isabel? Ngumiti ang babae, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay matalim, parang yelo, nakatutok kay Ara. Hi, sabi nito, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng lason. I'm Isabel Gonzalez. Miguel's Fiance. Miguel's Fiance. Binitawan ni Isabelle ang mga salitang iyon na parang isang matamis na bomba. Nasiyahan siya sa epekto nito. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Miguel, at higit sa lahat, nakita niya ang unti-unting pagguho ng mundo sa mga mata ng babaeng nasa harapan niya. Si Ara.
Ang pangalang naging tinik sa kanyang lalamunan sa loob ng nakalipas na mga buwan. Isabel, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ni Miguel, ang boses ay may halong inis at pag-aalala. Ngumiti si Isabel, isang ngiting perpektong-perpekto na pinraktis niya ng maraming beses sa salamin. Lumapit siya kay Miguel at kumapit sa braso nito. I was so worried, hon. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. It's storming, and I couldn't sleep thinking something might have happened to you. Buti na lang at may ear tracker ang kotse mo. For emergencies, you know. Ang bawat salita ay puno ng pagkukunwari. Ang totoo, kanina pa niya sinusundan si Miguel. Bawat hapon na umaalis ito ng maaga sa opisina, bawat palusot nito na may importanteng asikasuhin, alam niya kung saan ito pupunta. Dito. Sa maliit at hamak na bahay na ito. Tumingin siya kay Ara, na nakatayo lang doon, parang isang estatwang nabasag. Nakita niya ang suot nito, isang lumang duster. Ang buhok nitong nakapusod lang. Ang pagod sa mukha nito. Ito ba ang babaeng kinababaliwan ni Miguel? Isang hamak na probinsyana. Isang babaeng wala man lang sa kalingkingan ng kanyang karangyaan at ganda. Nakaramdam siya ng halo-halong inis at pangmamaliit. Oh, I'm so sorry. I didn't mean to intrude, sabi ni Isabelle. Ang boses ay puno ng peking paghingi ng paumanhin, habang ang mga mata niya ay sinusuri ang kabuuan ng maliit na sala. So, this is where you've been. Isabel, this is not the time, maring sabi ni Miguel. Pero hindi siya nagpatinag. Tumingin siya kay Ara at inilahad ang kanyang kamay. You must be Ara. I've heard things. Ang ngiti niya ay nanatiling perpekto, pero ang mga mata niya ay nang-uuyam, alanganing tinanggap ni Ara ang kanyang kamay. Ang lamig ng kamay nito ay kabaligtaran ng nag-aalab na galit sa loob niya. It's a pleasure, dagdag pa ni Isabelle, bago bawiin ang kamay na parabang nandidiri. Alam mo, naawa ako sa sitwasyon mo. Being a single mother must be so hard. Maybe, can help. I have connections. Baka matulungan kitang makahanap ng mas magandang trabaho sa Manila, perhaps. Somewhere you can have a fresh start. Malayo rito. Bawat salita ay parang asukal na may lason. Isang alok na sa pandinig ng iba ay kabutihang loob, pero para sa kanilang tatlo sa silid na yon, isa itong malinaw na utos, umalis ka. Lumayo ka sa amin. Nakita ni Isabelle ang pagtiim ng bagang ni Miguel. Isabel, tama na. Let's go. I'm just trying to help, hon, sagot niya, muling kumapit sa braso ni Miguel. Binalingan niya ulit si Ara. Think about the offer, okay? Just let Migs know. Halika na, hon. You must be tired. Hinila niya si Miguel palabas, hindi na binigyan pa ng pagkakataon si Ara na sumagot. Nang makasakay sila sa kotse, ang katahimikan ay mabigat at puno ng tensyon. Alam niyang galit si Miguel. Ramdam niya ito. Pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga, na iparating niya ang kanyang mensahe. Naibalik niya sa tamang lugar ang babaeng iyon. Hindi sila nag-usap sa buong biyahe pabalik ng Manila. Pagdating sa kondo ni Miguel, bumabalang ito at sinabing, mag-usap tayo bukas. Walang ingat ka, walang halik. Isang malamig na paalam. Mas mabuti. Dahil sa pag-iisa niya sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, habang pinapanood ang pag-ulan sa labas, doon lang niya hinayaang lumabas ang totoong siya. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala at napalitan ng isang mapanganib na ngisi. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa galit habang inaalala ang eksena kanina. Ang paraan ng pagtingin ni Miguel sa babaeng iyon. Ang pamilyaridad. Ang muntik na sanang halik na naabutan niya. Akala niya matatalo niya ako. Isip ni Isabel. Isang hamak na probinsyana. Umiling siya, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang hindi nila alam, lalo na ni Miguel, ay matagal na niyang alam ang lahat. Ang isip niya ay bumalik 3 buwan na ang nakalipas. Isang araw, sa kanyang opisina, dumating ang isang brown envelope mula sa private investigator na inupahan niya para ay background check ang nakaraan ng kanyang mapapangasawa. Normal na proseso lang, sabi niya sa sarili, para masigurong walang mga sikretong makakasira sa kanila. Binuksan niya ang envelope. Mga litrato. Mga dokumento. At isang pangalan, Araceli Reyes. At kasama nito, isang birth certificate. Pangalan ng bata, Leo Reyes.
Pangalan ng ina, Araceli Reyes. Ang espasyo para sa pangalan ng ama, blanco. Pero ang nakakakilabot na detalye ay ang birthday ng bata. Eksaktong 9 na buwan matapos ang biglaang paghihiwalay nina Miguel at Ara 5 taon na ang nakalipas. Noong una, hindi siya makapaniwala. Pero habang tinititigan niya ang litrato ng bata, ang lahat ay naging malinaw. Ang batang iyon ay isang De Leon. Isang maliit na kopya ni Miguel. Ang unang naramdaman niya ay takot. Pagkatapos, galit. Isang nag-aalab na galit. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang kasal, ang pagsasanib ng kanilang mga kumpanya, ang posisyon niya sa alta sosyedad, lahat ay nanganganib dahil sa isang pagkakamali mula sa nakaraan. Sa araw na yon, nanumpa siya. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang kung anong para sa kanya. Hindi niya hahayaang sirain ng isang babae at ng bastardo nitong anak ang kanyang kinabukasan. Ang pagbisita niya ngayong gabi ay ang unang hakbang. Pananakot. Pero alam niyang hindi sapat iyon. Kailangan niya ng mas malakas na armas. Kailangan niya ng kakampi. Kinabukasan, hindi siya sa opisina niya dumiretso. Nagpunta siya sa tour ng De Leon Properties sa Makati. Ang destinasyon niya, ang penthouse office. Ang opisina ng pinakamakapangyarihang tao sa pamilya. Sinalubong siya ni Don Ricardo De Leon na may ngiti. Isabel, Hija. What pleasant surprise. Ngumiti si Isabelle pabalik, isang ngiting malungkot at puno ng pag-aalala. Tito, pasensya na po sa abala. May kailangan lang po akong sabihin tungkol po kay Migs. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Maupo ka. Anong tungkol sa anak ko? Umupo si Isabelle at hinayaan niyang mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ito ang kanyang pinakamagaling na pag-arte. Tito. I'm scared. May babae po siyang pinupuntahan sa Tagaytay. Isang babae mula sa nakaraan niya. At may anak po yung babae. Nakita niya ang pagtiim ng panga ni Don Ricardo. Ang pangalan ni Ara ay hindi na kailangang banggitin. Alam na niya. At ang masama po, patuloy ni Isabelle, ang boses ay nanginginig, sa tingin ko po ay ginagamit niya yung bata para makakuha ng pera kay Migs. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga litrato. Mga litratong kuha ng kanyang investigador pero maingat na pinili. Isang kuha kung saan inaabutan ni Miguel ng pera si Ara sa labas ng bahay nito. Isang kuha kung saan magkasama sila sa labas ng isang mamahaling restaurant na pinalabas niyang isang sikretong meeting. Tito. I'm scared she's using the child to extort money from Megs. What will people say? Anong iisipin ng mga business partners natin kung malaman nila na ang CEO ng De Leon Properties ay may ganitong iskandalo? Nakita niya ang epekto ng kanyang mga salita. Ang galit sa mga mata ni Don Ricardo ay hindi para kay Miguel, kundi para kay Ara. Ang pride ng matanda, ang reputasyon ng kanilang pamilya, iyon ang tinamaan niya. Tumingin si Don Ricardo sa mga litrato, ang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ibinalik nito ang cellphone sa kanya nang hindi tumitingin. Ang mga mata nito ay nakatuon sa malayo, nag-aapoy sa galit. Tumayo ito at lumapit sa intercom sa kanyang lamesa. Pinindot niya ito. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon, ngunit sa ilalim nito ay isang nagbabantang panganib. Get in my son in my office. Now. Ang tawag mula sa sekretarya ng kanyang ama ay parang isang sentensya. Alam na agad ni Miguel kung tungkol saan ito. Si Isabel. Mabilis itong kumilos. Habang naglalakad siya sa pasilyo papunta sa penthouse office, ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang karpet na malambot ay parang kumunoy na humihila sa kanya pababa. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli siyang tawagin sa opisinang ito para sa isang seryosong usapan. At ang paksa noon ay pareho lang din si Ara. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ama na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, pinagmamasdan ang nagtataasang gusali ng Makati. Ang tindig pa lang nito ay nagsasabing may parating na bagyo. Dad, bati niya. Dahan-dahang humarap si Don Ricardo De Leon. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy. Isara mo ang pinto. Sinunod niya ang utos. Ang pag-click ng pinto ay hudyat na nagsimula na ang laban. Bumabalik ka na naman pala sa babaeng yan, sabi ng kanyang ama, hindi tanong kundi isang akusasyon. Ang akala ko ay tapos na tayo sa kahibangang ito. At ngayon, may kasama ka pang bastardo.
Tumama ang salitang iyon kay Miguel na parang isang malakas na suntok. His name is Leo. At anak ko siya. Ang boses niya ay matatag, walang bahid ng takot na naramdaman niya 5 taon na ang nakalipas. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang ama. Anak mo? O isang pain para makakuha ng pera sa pamilyang ito? Huwag kang maging tanga, Miguel. Ginagamit ka lang niya. Hindi siya ganoong babae, Dad, giit ni Miguel, ang kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Talaga? Lumapit ang kanyang ama sa mesa nito at itinuro ang isang cellphone, ang cellphone ni Isabel. Tingnan mo yan. Ang mga sikreto ninyong pagkikita. Ang pag-aabot mo ng pera. Bubulagin ka ng babaeng yan. Sisirain niya ang pangalan natin. Ang pinaghirapan ng lolo mo. Ang kinabukasan ng kumpanyang ito. Sumabog ang galit sa dibdib ni Miguel. Galit hindi lang sa kanyang ama, kundi pati na rin kay Isabel sa paggamit nito ng maruming laro. Mga litratong wala sa konteksto. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Si Isabel ang naninira dito, Dad, hindi si Ara. Si Isabel ang nagmamalasakit sa pamilyang ito. Siya ang nag-iisip para sa kinabukasan nyo. Ikaw. Ang iniisip mo lang ay ang sarili mong kaligayahan, sigaw pabalik ng kanyang ama. Tapos na ang pagbibigay ko sa'yo. Mamili ka, Miguel. Itigil mo ang kahibangang ito, kalimutan mo ang babaeng yan at ang anak niya, at ituloy mo ang kasal ninyo ni Isabel. O gusto mong mawala sa'yo ang lahat? Ang posisyon mo. Ang mana mo. Ang pangalang De Leon. Ito na naman. Ang parehong ultimatum. Pero ngayon, iba na si Miguel. Hindi na siya ang binatang takot at sunod-sunuran. Isa na siyang ama. Tinitigan niya ang kanyang ama sa mata. Hindi ko sila iiwan. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan. Ang mukha ng kanyang ama ay namula sa galit. Kung ganoon, wala ka ng anak sa akin. Lumabas ka. Lumabas si Miguel ng opisina, ang puso niya ay dumadagundong. Pakiramdam niya ay malaya na siya, pero kasabay nito ay ang takot. Ang buong bigat ng makinarya ng pamilya De Leon ay siguradong babagsak sa kanila ni Ara. Paglabas niya ng gusali, naghihintay si Isabel sa lobby, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Hon, I'm so sorry, sabi nito, hahawakan sana ang kanyang braso. Umiwas si Miguel. Huwag, Isabel. Huwag mo akong lokohin. Alam ko ang ginawa mo. I did it for us, katwiran nito. Maybe your father is right. We need to protect our future. Isipin mo na lang ang kahihiyan. Ang iniisip ko ay ang anak ko, putol ni Miguel. Kung talagang para sa atin ang ginagawa mo, hindi mo sana sinira ang pagkakataon kung ayusin ang mga bagay-bagay sa tamang paraan. Iniwan niya itong nakatayo roon, gulat at hindi makapaniwala. Kailangan niyang puntahan si Ara. Kailangan niyang magpaliwanag bago pa may ibang mauna sa kanya. Pero huli na siya. Habang nagmamaneho siya papuntang Tagaytay, ang isip niya ay ligalig. Paano niya sasabihin kay Ara ang lahat? Paano niya ipapaintindi na kaya niyang ipaglaban sila ngayon? Hindi niya alam na ang mga galamay ni Isabel ay mas mabilis pa kaysa sa kanya. Sa Tagaytay, si Ara ay binisita ng isang babaeng hindi niya kilala. Magalang ito, pero ang mga salita ay puno ng pananakot. Pinapasabi lang po ni Don Ricardo, sabi ng babae kay Ara, na kung hindi kayo lalayo sa anak niya, gagawin niya ang lahat para patunayang isa kayong unfit mother. At kukunin niya ang bata. Ang mga salitang unfit mother ay parang bombang sumabog sa tainga ni Ara. Siya. Isang masamang ina. Ang 5 taon ng sakripisyo, ng pagmamahal, ng pag-aruga, lahat ba yon ay babaliwalain? Ang takot na naramdaman niya noong nawala si Leo sa palengke ay bumalik, pero mas matindi. Ito ay takot na permanenteng mawala sa kanya ang kanyang anak. Ang pagmamahal na nagsisimulang mamuo sa puso niya para kay Miguel ay biglang napalitan ng takot at galit. Pamilya niya. Pamilya ni Miguel ang may gawa nito. Kaya nang dumating si Miguel sa kanyang pintuan, isang pader na yelo ang sumalubong dito. Ara, magpaliwanag ako. Umalis ka, sabi ni Ara, ang boses ay walang buhay. Please, pakinggan mo muna ako. Ang ama ko. Ang ama mo? O ikaw? Baka naman kasama ka rin sa plano nila, mapait niyang tanong. Hindi. Ara, ipaglalaban ko kayo, desperadong sabi ni Miguel. Pero para kay Ara, ang mga salita ay wala ng halaga.
Ang mahalaga ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Nagdesisyon na siya. Sa tulong ng perang itinabi niya mula sa mga raket niya at kaunting tulong mula kay Tita Elena, pumunta siya sa isang maliit na law office sa bayan. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang ballpen. "Sigurado ka ba dito, Mrs.?" tanong ng abogado. Tumingin si Ara sa labas ng bintana. Ang kailangan niya ay isang sandata para protektahan ang kanyang anak. Isang legal na dokumento na magsasabing sa kanya lang si Leo. "Opo," sabi niya, ang boses ay buo na. "Sigurado na po ako." At nilagdaan niya ang mga papel. Isang petisyon para sa sole custody ng kanyang anak. Makalipas ang isang araw, natanggap ni Miguel ang isang sobre sa kanyang opisina. Isang legal na dokumento mula sa korte. Pagbukas niya nito, hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Kinakasuhan siya ni Ara. Agad siyang nagmaneho papuntang Tagaytay, ang puso niya ay puno ng sakit at pagkalito. Sinalubong niya si Ara sa labas ng bahay nito, hawak ang mga papel. "Ara, bakit?" tanong niya, ang boses ay halos magmakaawa. "Akala ko ba nagsisimula na tayo ulit?" Tumingin si Ara sa kanya. Ang mga mata nito na minsan ay puno ng pag-asa ay ngayon ay blanko at malamig. "Pinoprotektahan ko lang ang anak ko eh." Sabi niya, ang bawat salita ay parang yelo na tumutusok sa puso ni Miguel. "Mula sa pamilya mo." Ang bawat araw ay parang isang mabigat na pasanin. Ang digmaan na sinimulan ni Ara para protektahan ang kanyang anak ay siya na rin mismo ang unti-unting pumapatay. Sa maliit na opisina ng kanyang abogado, ang mga salitang narinig niya ay parang isang hatol. "Mrs. Reyes, kailangan nating maging prangka," sabi ni Atty. Santos, isang matandang abogadong mabait pero realistiko. Malakas ang kalaban. Ang pamilya De Leon, may pera sila, may impluwensya. Kayang-kaya nilang kumuha ng pinakamagagaling na abogado sa bansa. Samantalang tayo, hindi na niya kailangang tapusin ang sasabihin. Alam na ni Ara. Samantalang sila, walang-wala. Ang tanging alas natin ay ang katotohanang ikaw ang ina. Pero gagawin nila ang lahat para sirain ang pangalan mo. Lumabas si Ara sa opisina na parang isang basang sisiw. Ang tapang na binuo niya noong pumirma siya ng mga papeles ay unti-unting nauupos, napapalitan ng isang malamig na takot. Paano kung manalo sila? Paano kung kunin nga nila si Leo? Ang isiping iyon pa lang ay sapat na para gumuho ang kanyang mundo. Pag-uwi niya, halos wala na siyang ganang kumain. Pinilit niyang ngumiti at makipaglaro kay Leo, pero ang isip niya ay lumilipad. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello? Ara, iha." Ang boses ni Tita Elena. Para itong isang sinag ng araw sa gitna ng kadiliman. "Tita Elena, ni." Halos pabulong niyang sabi. "Anak, pasensya na kung ngayon lang ako nakatawag. Pinagbawalan ako ni Ricardo na kausapin ka," sabi nito, ang boses ay nag-aalala. "Kumusta kayo?" "Si Leo." "Ara, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Hindi ako papayag sa kahibangan nila. Kakausapin ko si Migs." Bigla, may narinig si Ara na ingay sa kabilang linya. Isang malakas na boses ng lalaki. "Elena! Anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin yan. Ricardo, bitiwan mo ako. Karapatan kong kausapin sila." Narinig ni Ara ang tunog ng agawan, at pagkatapos, ang malamig at nagbabantang boses na ni Don Ricardo ang nasa linya. "Huwag na huwag ka nang lalapit sa pamilya ko, naiintindihan mo? Lalo na sa anak ko. Manahimik ka sa isang tabi kung ayaw mong pagsisihan ang lahat ng ito." At ibinaba ang tawag. Nabitawan ni Ara ang cellphone. Ang maliit na pag-asang naramdaman niya ay biglang namatay. Kahit si Tita Elena, ang nag-iisang tao sa panig niya, ay wala nang magawa. Nag-iisa siya. Talagang nag-iisa na siya sa laban na ito. Gabi. Hindi siya makatulog. Binuksan niya ang luma nilang AC para sana malibang ang sarili. Isang business news channel ang nakabukas. At doon, sa screen, nakita niya sila. Si Miguel at si Isabel. Magkasama sa isang malaking charity ball. Ang kislap ng mga camera flash sa D-screen ay parang mga patalim na tumutusok sa kanyang mga mata. Si Isabel, napakaganda sa kanyang pulang gown, nakakapit ng mahigpit sa braso ni Miguel. At si Miguel nakangiti siya. Isang ngiting pang publiko pero ngiti pa rin.
May isang reporter na nag-interview sa kanila. El de Leon, Luna Gonzalez, you are the power couple of the year. Kailan na po namin maririnig ang wedding bells? Ngumiti si Isabel. Very soon. We're just finalizing a few things. Hindi na kinaya ni Ara. Pinatay niya ang Aje, ang imahe nilang dalawa, ang perpektong magkasintahan, ay nakatatak sa kanyang isipan. Iyon ang mundo ni Miguel. Isang mundong puno ng yaman at karangyaan. Isang mundong hinding-hindi niya mapapasok. At ngayon, sinusubukan pa nitong kunin ang nag-iisang yaman niya. Para akong tanga. Umasa ako. Umasa akong ipaglalaban niya kami. Umasa akong pipiliin niya kami. Pero sa huli, bumalik pa rin siya sa kanila. Sa pamilya niya. Sa fiance niya. Kinabukasan, naubusan sila ng gamot ni Leo. Kinailangan niyang pumunta sa bayan. Habang naglalakad malapit sa isang coffee shop, natigilan siya. Nakita niya si Miguel papalabas ng De Leon building. Mukha itong pagod at stressed. May kausap ito sa cellphone. Dahil sa takot na makita siya, nagtago si Ara sa likod ng isang poste. Hindi niya sinasadyang makinig. Pero malakas ang boses ni Miguel, puno ng pagkadismaya. I don't care how you do it, sabi ni Miguel sa kausap nito sa telepono. Ang boses nito ay matigas at walang pasensya. I'm tired of this. Just want this to be over. Just do whatever it takes to end this mess. End this mess. Ang munting pag-asa na natitira sa puso ni Ara ay tuluyang nadurog. Ang gulo. Ang imes na tinutukoy ni Miguel. Sila yon. Siya at si Leo. Pagod na si Miguel. Gusto na niyang matapos ang lahat. Ibig sabihin, susuko na siya. Ibig sabihin, papanig na siya sa kanyang ama. Tumalikod si Ara, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi na siya tumuloy sa botika. Umuwi siya na parang isang zombie. Ang lahat ay malinaw na. Natalo na siya. Gabi. Pinanood niya si Leo habang mahimbing itong natutulog. Hinaplos niya ang pisngi nito. Hindi niya hahayaang kunin nila ang kanyang anak. Hindi niya hahayaang lumaki si Leo sa isang mundong puno ng kasinungalingan at walang pagmamahal. Kung hindi niya kayang manalo sa laban na ito, may isang paraan na lang siyang nalalaman. Ang paraang ginawa na niya 5 taon na ang nakalipas. Kumuha siya ng isang maliit na bag at inilagay ang ilang damit nila ni Leo. Kinuha niya ang lahat ng perang naipon niya. Kumuha siya ng papel at ballpen. Para kay Tita Elena. Ito lang ang tanging paraan para makapagpasalamat at makapagpaalam. Tita, patawad po. Salamat sa lahat. Huwag na po ninyo kaming hanapin. Mas magiging ligtas po kami kung saan walang makakakilala sa amin. Mahal namin kayo. Tiniklop niya ang sulat at ipinatong sa maliit na lamesa. Sa online, bumili siya ng 2 one-way bus ticket papunta sa isang malayong probinsya sa Mindanao. Bukas ng madaling araw ang biyahe. Niyakap niya si Leo na natutulog. Patawarin mo si Mama, anak, bulong niya, ang boses ay basag. Gagawin ko to para sayo. Tayong 2 lang. Gaya ng dati. Tataka sila. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang wala nang sinumang makakahanap sa kanila. Ang bawat araw ay isang impyerno. Ang paggising sa umaga, ang pagpasok sa opisina, ang pagharap sa mga taong walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa loob niya, lahat ay isang pagpapanggap. Ang tanging nagpapatuloy sa kanya ay ang pag-asang makakausap niya ulit si Ara, na maipapaliwanag niya ang lahat. Pero hindi na sumasagot si Ara sa mga tawag niya. Hindi na ito nagbubukas ng pinto. Ang tanging komunikasyon nila ay sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, isang malamig at formal na ugnayan na lalong nagpapalayo sa kanila. Ang pag-uusap nila ng kanyang abogado kanina, ang pag-uusap na narinig ni Ara, ay hindi tungkol sa pagsuko. Ito ay tungkol sa paglaban. I don't care how you do it, sabi niya sa abogado niya. Just want this to be over. Just do whatever it takes to end this mess and bring Noah's son and his mother back to me. Iyon ang hindi narinig ni Ara. Isang umaga, habang nasa gitna siya ng isang board meeting, biglang pumasok ang kanyang sekretarya, ang mukha ay balisa. Sir, I'm so sorry to interrupt, but your mother is here. It's an emergency. Agad na tumayo si Miguel, ang puso ay kinabahan. Paglabas niya, nakita niya si Tita Elena,
ang mukha ay namumutla at ang mga mata ay namumugto sa kaiyak. May hawak itong isang lukot na papel. Mig si Ara, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Aalis na sila. Tatakas na sila. Inabot nito sa kanya ang sulat. Binasa ni Miguel ang mga salita, at ang bawat letra ay parang isang dagok sa kanyang sikmura. Huwag na po ninyo kaming hanapin. Mas magiging ligtas po kami. Saan sila pupunta, ma? Desperado niyang tanong. Hindi ko alam, sagot ni Tita Elena. Kaninang umaga ko lang ito nakita nang puntahan ko sila. Walang tao sa bahay. Migs, kailangan nating gawin ang lahat para mahanap sila. Bago mahuli ang lahat. Habang nagpapanik ang kanyang ina, may isang bagay na nahagip ng tingin ni Miguel. Isang tablet computer sa ibabaw ng bag ni Tita Elena. Ang tablet ni Isabel. Naiwan ito sa bahay kagabi. Ma, paano napunta sa inyo ang tablet ni Isabel? Ah, yan. Naiwan niya kagabi. Kinuha ko para ibalik sana sa kanya ngayon, sabi ni Tita Elena, hindi gaanong pinapansin. May isang kutob na naramdaman si Miguel. Isang masamang kutob. Kinuha niya ang tablet. Sinubukan niyang buksan. Nakalock. Sinubukan niya ang birthday ni Isabel. Mali. Sinubukan niya ang sarili niyang birthday. Nagbukas. Ang puso niya ay dumadagundong. Bakit birthday niya ang password? Pinindot niya ang email API. At doon, nakita niya ang lahat. Ang mga email. Mga email sa isang private investigator. Mga ulat. Mga litrato ni Ara at Leo nakuha pa bago pa man ang insidente sa palengke. Mga palitan ng mensahe tungkol sa pagmamanman. At ang pinakamasakit sa lahat, isang email thread na may subject na Dillion problem. Make sure she understands the message. Threaten her with the unfit mother angle. Don Ricardo will back us up. We need to push her to the edge, make her run, it's the cleanest way to get rid of them. Isang nag-aalab na galit ang pumuno sa buong pagkatao ni Miguel. Isang galit na mas matindi pa sa naramdaman niya sa kanyang ama. Isang galit para sa babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng pakakasalan niya sana. All this time she knew. Siya ang may pakana ng lahat. Siya ang nagtulak kay Ara sa dulo ng bangin. Migs. Anak, anong problema? Tanong ng kanyang ina. Ipinakita niya ang tablet. Habang binabasa ni Tita Elena ang mga email, ang mukha nito ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa pagkagulat at pagkatapos ay sa purong galit. Ang demonyong babaeng yan. Bulong ni Tita Elena. Pero wala ng oras para magalit. Kailangan nilang mahanap si Ara. Ma, i-check niyo po ang mga credit card bills ni Ara, baka may nabili siyang ticket. Tawagan niyo ang mga bus companies. Ano mang biyahe palabas ng Maynila. Ako nang bahala dito. Tumakbo si Miguel palabas ng gusali, hawak ang tablet. Tinawagan niya si Isabel. Han, I was just about to call you. Saan ka? Malamig niyang tanong. Nasa office. Bakit? Huwag kang aalis dyan. Hintayin mo ako. At ang ama ko. May pag-uusapan tayo. Ibinaba niya ang tawag bago pa ito makasagot. Tinawagan niya ang opisina ng kanyang ama. Sabihin mo kay Dad, magkita kami sa opisina ni Isabel. Ngayon din it's about the company's future. Habang papunta siya sa opisina ni Isabel, tumawag si Tita Elena. Migs, may nahanap ako. Isang online booking. 2 ticket sa bus, papuntang Davao. Ngayong umaga ang alis. Sa Cubao Bus Terminal. Napatingin si Miguel sa relos. Halos 1 oras na lang. Ang traffic. Hindi siya abot. Pero kailangan. Salamat, Ma. Pinihit niya ang manibela. Nag-u-turn siya sa gitna ng EDSA, hindi na inalintana ang mga busina at sigawan ng mga motorista. Nagmaneho siya na parang isang baliw. Ang tanging nasa isip niya ay ang terminal ng bus. Sina Ara at Leo. Ang habulan sa oras ay parang isang eksena sa pelikula. Bawat segundong lumilipas ay parang 1 taon. Bawat pulang ilaw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Pagdating niya sa Cubao, ang terminal ay isang dagat ng tao. Tumakbo siya, hindi alintana ang mga nababangga. Davao. Saan ang bus papuntang Davao? Sigaw niya sa isang guard.
Itinuro nito ang isang bus na paalis na. Nag-umpisa ng umandar. Ere, sigaw niya, ang boses ay paos na. Tumakbo siya kasabay ng bus, kinakatok ang bintana. Sa loob, sa gitnang bahagi, nakita niya sila. Si Ara, nakatingin sa labas, ang mukha ay blanko. Si Leo, natutulog sa kanyang balikat. Ere! Bumaba dyan! Doon lang siya napansin ni Ara. Nakita niya ang pagkagulat, ang gulat, at ang takot sa mga mata nito. Umiling ito at niyakap si Leo ng mas mahigpit. Humarang si Miguel sa harap ng bus. Napilitan itong huminto ng biglaan. Bumaba ang driver, galit na galit. Pero wala nang pakialam si Miguel. Umakyat siya sa bus. Naglakad siya sa pasilyo. Ang mga mata ng lahat ng pasahero ay nasa kanya. Huminto siya sa tapat ng upuan ni Ara. Bumaba ka. Mag-usap tayo, sabi niya, hingal na hingal. Umalis ka na, Miguel. Huli na ang lahat, sabi ni Ara, nanginginig. Sakto sa sandaling iyon, dalawang sasakyan ang huminto sa likod ng bus. Bumaba mula sa isang kotse si Don Ricardo. Mula sa isa naman, si Isabel. Nakarating na ang balita sa kanila. Pumasok din sila sa bus. Ang eksena ay naging isang sirko. Miguel, ano nang kahibangan nito? Sigaw ni Don Ricardo. Dad, manahimik ka muna, sabi ni Miguel. Tumingin siya kay Isabel, ang mga mata ay nag-apoy. Itinaas niya ang tablet. Isabel. Explain this. Nakita ni Isabel ang tablet sa kamay niya. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Migs, I can explain. Explain what? Na ginamit mo ang ama ko. Na siniraan mo si Ara. Na tinakot mo siya para lang mapaalis sa buhay natin. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito, Isabel, sigaw ni Miguel, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bus. Tumingin siya sa kanyang ama. At kayo, Dad, nagpagamit kayo. Hinayaan niyong sirain tayo ng kasinungalingan niya. Mas pinaniwalaan niyo ang isang outsider kaysa sa sarili ninyong anak. Lahat ng tao ay nakatingin. Si Ara ay nakatulala, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Si Isabel ay hindi makapagsalita. Si Don Ricardo ay natigilan, ang galit ay napalitan ng pagkalito habang tinitingnan ang ebidensya sa tablet. Binaliwala sila ni Miguel. Lumuhod siya sa harap ni Ara. Ang mga mata niya na kanina ay puno ng galit ay ngayon ay puno ng pagsusumamo at sakit. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Malamig ito at nanginginig. Patawarin mo ako, Ara. Sa lahat. Sa kahinaan ko noon. Sa katangahan ko ngayon. Hindi ko alam na ganito kalupit ang ginagawa nila sa'yo. Please huwag kang umalis. Hayaan mong itama ko ang lahat para sa atin. Ang eksena sa loob ng bus ay parang isang panaginip na hindi ka panipaniwala. Ang lahat ng galit at sakit na binuo ni Ara sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang malaking pagkagulat. Ang mga salita ni Miguel, ang katotohanang isiniwalat niya mula sa tablet, ang hubad na emosyon sa kanyang mga mata, lahat ay nagsasabi ng isang bagay, nagkamali siya. Nagkamali siya ng paghusga. Bumaba sila ng bus. Si Isabel, hiyang-hiya at talunan, ay mabilis na umalis ng walang paalam. Si Don Ricardo naman ay nanatiling nakatayo sa gilid, hawak ang tablet, ang mukha ay nagpapakita ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Ara sa kanya dati, pagsisisi. Si Miguel ang bumasag sa katahimikan. Uwi na tayo, Ara, sabi nito, ang boses ay malumanay. Hindi umuwi ka na kundi umuwi na tayo. Lumipas ang ilang araw. Ang kasunduan sa pagitan ng De Leon Group at ng kumpanya ni Isabel ay nakansela. Ang balita ng kanilang paghihiwalay ay kumalat sa business world. Para kay Ara, ang buhay ay bumalik sa dati, pero may isang malaking pagbabago. Wala na ang takot. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng halaman, isang itim na kotse ang muling huminto sa tapat ng kanilang bahay. Pero hindi si Miguel ang bumaba, kundi si Don Ricardo de Leon. Mag-isa. Kinabahan si Ara. Niyakap niya si Leo na naglalaro sa tabi niya. Pero ang lalaking papalapit ay iba na. Wala na ang ere ng kayabangan at kapangyarihan. Ang nasa harap niya ngayon ay isang matandang lalaki na mukhang pinagsakluban ng langit at lupa. Iha, sabi nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. Huminto ito sa harap niya at sa ikinagulat ni Ara, dahan-dahan itong yumuko. Isang Don Ricardo de Leon, yumuyuko. Patawarin mo ako.
Hindi makapagsalita si Ara. Naging maramot ako, patuloy ng matanda. Nabulag ako sa yaman, sa reputasyon. Nakalimutan kong ang pinakamahalagang yaman ng isang pamilya ay hindi pera, kundi ang pagmamahalan. At dahil sa akin, halos nawala iyon sa anak ko. At sa apo ko. Tumingin ito kay Leo, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang luha sa mga mata ng matanda. Patawarin mo ako, iha. Patawarin mo ang lolo, apo. Bago pa man makasagot si Ara, si Leo, sa kanyang pagiging inosente, ang siyang sumagot. It's okay po, lolo. Mama says sorry is a magic word. Ang simpleng salitang iyon mula sa isang bata ang tuluyang bumasag sa puso ng matandang De Leon. At sa puso ni Ara. Ang lahat ng natitirang galit ay nawala, napalitan ng pagpapatawad. Pagkatapos ng araw na yon, alam ni Miguel na kailangan nilang mag-usap ni Ara. Hindi bilang magkaaway sa korte o bilang mga taong pinaghiwalay ng nakaraan. Kailangan nilang mag-usap bilang dalawang taong nasaktan at ngayon ay handa ng maghilom. Dinala niya si Ara sa isang lugar sa Tagaytay. Hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa gilid ng lawa ng Taal. Sa parehong lugar kung saan niya ito unang sinabihan ng "Yi, I love you." Naupo sila sa isang bench, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat. Ito ay payapa. Galit ka pa ba sa akin? Basag ni Miguel sa katahimikan. Umiling si Ara. Hindi na. Siguro, nagalit din ako sa sarili ko. Dahil hinayaan kong talunin ako ng pride ko. Pareho lang tayo, amin ni Miguel. Hinayaan ko namang talunin ako ng takot. Takot sa ama ko. Takot na biguin ang lahat. Pero ang pinakamatinding takot pala ay ang mabuhay nang wala ka. Nang wala kayo. Tumingin siya kay Ara. Ang ganda nito ay hindi nagbago. Sa katunayan, mas gumanda pa ito. May tapang at tatag sa kanyang mga mata na lalong nagpadagdag sa kanyang paghanga. Nang mawala ka 5 taon na ang nakalipas, gumuho ang mundo ko, sabi ni Miguel. Sinubukan kong punan ang pagkukulang sa pamamagitan ng trabaho, ng pera, ng pag-ayon sa lahat ng gusto ni Dad. Akala ko, iyon ang paraan para maging buo ulit. Pero lalo lang akong nawalan. At nang makita ko ulit kayo ni Leo, doon ko lang naintindihan. Hindi pala kayo ang nawawala sa akin. Ako pala ang nawawala sa sarili ko. Kayo ang nagpabuo sa akin, Ara. Naramdaman niya ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Ara. Hinawakan niya ang kamay nito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi lang para maging ama kay Leo. Kundi para maging lalaking karapat-dapat para sa'yo. Sa pagkakataong iyon, tumango si Ara, isang ngiting may kasamang luha ang nasa kanyang labi. Miguel. Ang mga sumunod na buwan ay parang isang panaginip na naging totoo. Isang montage ng kaligayahan, ang paghatid nilang dalawa kay Leo sa eskwela tuwing umaga, si Miguel na hawak ang isang kamay ng bata, at siya naman sa kabila. Ang mga hapon na ginugugol nila sa parke, hindi na palihim, kundi malayang tumatawa habang tinutulak ni Miguel si Leo sa swing. Ang mga hapunan sa bahay ni Tita Elena, kasama si Don Ricardo, na ngayon ay mas madalas nang umiti, lalo na kapag tinatawag siyang lolo ni Leo. Pinapanood ni Ara si Miguel na maging isang ama. Ang paraan ng pagtuturo nito kay Leo kung paano magtali ng sapatos, ang pasensya nito sa pagbabasa ng bedtime stories ng paulit-ulit. At sa bawat sandaling iyon, mas lalo siyang nahuhulog. Ang pagmamahal na akala niya ay namatay na ay hindi pala. Nagtago lang ito, naghihintay ng tamang panahon para mamukadkad ulit, mas matatag at mas malalim. Hindi na sila bumalik sa dati. Dahil ang dati ay binuo ng 2 batang mapusok at takot. Ang ngayon nila ay binuo ng isang lalaki at isang babaeng sinubok ng panahon, pinatatag ng mga sugat, at pinag-isa ng isang pagmamahal na kayang lagpasan ang lahat. Isang Sabado ng hapon, sinabi ni Miguel na may sorpresa siya. Dinala niya sila ni Leo sa isang pamilyar na lugar, isang burol sa Tagaytay na may tanawin ng buong lawa. Ito ang kanilang ni special place. Habang si Leo ay masayang tumatakbo at nagpapalipad ng saranggola na bigay ni Don Ricardo, niyakap ni Miguel si Ara mula sa likuran. Naaalala mo ba, bulong ni Miguel? Dito ko unang pinangarap ang lahat. Ang alin, tanong ni Ara, isinasandal ang ulo sa dibdib nito. Isang pamilya. Isang bahay na may hardin. Ikaw. At mga anak natin. Akala ko nawala na ang pangarap na yon. Humarap si Ara sa kanya.
Hindi naman nawala. Natupad na nga, eh. Ngumiti si Miguel. Isang ngiting puno ng pagmamahal. Kulang pa. Naguluhan si Ara. Anong kulang? Dahan-dahan, lumuhod si Miguel sa kanyang harapan, sa malambot na damuhan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Natakpan ni Ara ang kanyang bibig, ang puso niya ay halos sumabog sa saya. Araceli Reyes, sabi ni Miguel, ang boses ay seryoso ngunit nanginginig sa emosyon. 5 taon kitang hinanap. 5 taon akong nangulila. Ngayon, nandito ka na sa harap ko, kasama ang bunga ng pagmamahalan natin. Ayoko nang masayang pa ang kahit isang segundo. Ayoko nang maging si Miguel at si Ara lang. Gusto kong maging tayo. Tumingin siya sa mga mata ni Ara. Ara, will you and Leo make me the happiest man alive? Will you be my family forever? Will you marry me? Ang mga luha na dumaloy sa pisngi ni Ara ay hindi na luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Yes, bulong niya. Yes, Miguel. Yes. Isinuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at hinalikan siya, isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit ng nakaraan, lahat ng saya ng kasalukuyan, at lahat ng pangako ng hinaharap. Biglang may sumigaw mula sa kanilang gilid. Yehey! Si Leo na nakangiting abot tenga. Papa and Mama. Family na tayo. Tumakbo ito papalapit at niyakap silang dalawa. Niyakap ni na Miguel at Ara ang kanilang anak, at sa sandaling iyon, sa ibabaw ng burol na iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, ang pangarap na minsan ay nawasak ay hindi lang nabuo ulit. Naging mas perpekto pa ito kaysa sa kanilang inaasahan. Ang kanilang walang hanggan ay sa wakas, nagsimula na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ara, Miguel, at ng kanilang munting anghel na si Leo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kanilang naging paglalakbay. Mula sa unang kabanata ng kanilang pagtatagpo, hanggang sa mga unos ng pagsubok, at sa wakas, sa matamis na bunga ng kanilang pag-ibig. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ramdam ko ang bawat pighati ni Ara, ang bawat pagsisisi ni Miguel, at ang bawat pintig ng pag-asa na nag-ugnay sa kanilang mga puso. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay magulo, minsan ay masakit, at puno ng mga pagkakamali. Ngunit ito rin ay tungkol sa kapatawaran. Sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lamang sa taong mahal natin, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay isang testamento sa lakas ng isang ina, sa tapang ng isang ama na itama ang mali, at sa kapangyarihan ng isang pamilyang buo sa pagmamahalan. Naway sa pagtatapos ng kwentong ito, may baon kayong inspirasyon at pag-asa. Na kahit gaano man kadilim ang nakaraan, laging may liwanag na naghihintay sa dulo. At ang liwanag na iyon ay mas nagiging maningning dahil sa mga pinagdaanan nating unos. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Ano ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni na Ara at Miguel? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Nais kong marinig ang tinig ng bawat isa sa inyo.